Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang isang lesson from the CRI 170, nagtitle ng Development Theories. Ang mga teoryang ito ay nagpapaliwanag kung paano umuunlad ang kriminal na pag-uugali sa paglipas ng panahon batay sa mga karanasan sa buhay at impluwensya ng lipunan. Number 1 is interactional theory o Thornberry. Sinasabi ang pagiging kriminal ay may kaugnayan sa hinang ugnayan sa pamilya, negatibong impluwensya ng barkada at kakulangan ng paggabay ng magulang. Ang isang bata o kabataan ay maaaring mahikayat sa krimen kapag napaligiran ng masamang impluwensya, katulad ng gustong-gustong makigabilo, makasabay sa uso ng barkada noon, tagay dito after school, and hindi gustong mapag-iwanan ba. So yun ang interactional theory. So and next is the age-graded theory. May mga turning points o mahalagang pangyayari sa buhay, halimbawa ng pag-aasawa, pagtrabaho, na maaaring maging dahilan para huminto ang paggawa ng paggawa ng krimen. So, hindi palaging tuloy-tuloy ang pagiging kriminal. Maaaring magbago depende sa karanasan sa buhay. So, dito sa age-graded theory is sinasabi nga may hindi talaga na krimen siya is krimen na hanggang habang buhay. This is may tinatawag na turning points o pagbabago, katulad ng pag-aasawa, yun sinabi, pag-aasawa, pagtatrabaho. And usapan natin yung pag-aasawa is yung magkaroon ka na ng anak, doon magbabago ka na. Madami nga mga kakilala ko ganun. Pag nagkaanak na is nag-iibang buhay na. Hindi na gumagawa ng mga kalukuhang ginagawa sa panahon na wala pa siyang anak. And again, yun yung age-graded theory. And jump up tayo sa pangatlo, social development model. Ang pag-unlad ng bata ay nag-i-impluwensya ng kanyang kapiligiran at paraan ng pagpalaki sa kanya. Ang maayos na pagpalaki at tamang paggabay ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkasangkot sa krimen. So, dito naman sa pangatlo is social development theory, sinasabi na sa pagpapalaki sa kanya or sa taong yan is nagbe-base kung ano din yung magiging ugali niya. Like, kung wala, absent yung magulang niya, hindi siya tinuturuan ng tamang asal, ganun. Tas yung magsangkot ng krimen kasi walang magsasabi sa kanya na mali yan. So that was the social development theory. And let's jump off to the general theory of crime. Ang kawalan ng self-control ay isang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng krimen. Ang mga kriminal ay madalas na naghahanap ng agarang gantimpala at hindi iniisip ang epekto ng kanilang ginawa. So, general theory of crime, dito sinasabi na kawalan ng self-control. Like, gustong-gusto na nila, wala na self-control kasi kailangan na nila. Katulad ng pagkain, ganyan. At yun naghahanap ng agarang gantimpala na hindi iniisip ang epekto na kanilang ginawa. Like, need nila ng pera, yun, magnanakaw sila, mag-hold up, without yung hinold up nila is kailangan din ng pera, pero lumalaban sa buhay. Sa kanila is gusto nilang mas madali ang paraan. Yun ang general theory of crime. And the fifth one is the differential coercion theory or Colvin. Ang matinding pagdisiplina o pag-aapi, halimbawa ng pananakot, panghihiya, ay maaaring magtulak sa isang bata na maging suwail at gumawa ng krimen.
ang sobrang higpit o sobrang luwag sa pagpapalaki ay parehong maaaring pagdulot ng negatibong epekto. So dito sa differential theory sa Colvin is sinasabi naman dito nga nagbe-base sa pagpapalaki ng bata. Katulad ng may magulang nga pero binubugbog naman, pinapalo, ganyan yung naging kung ano yung nakikita o na ano niya sa pagulang niya is na-adapt niya katulad ng bubugbog. Yun, paglaki nun sa bata, nang bubugbog din ang anak. And then, nakikita niya yung mga magulang niya, nag-aaway, sinasaktan, nagsusuntukan, yun, na-adapt niya paglaki niya. Kahit gano'n ka kahigpit, yun, ang higpit mo, pero gagawa ng hindi maganda yung anak mo kasi tatakas kasi hindi mo pinayagan. At same din sa sobrang luwag lang. Yung okay lang sa'yo, pero doon, parang binibigyan mo na rin sila ng free will ba? Nang hindi nakokontrol yung mga gusto nilang gawin na dapat hindi talaga gawin. Dapat maturuan sila na i-balance. Na may takot sila na makagawa ng ganito na makakasama sa kanila. So yon ang differential Corion theory. And last is the control balance theory. Dito naman is ang dami ng control ng mayroon sa isang tao sa kanyang buhay ay maaaring mag-apekto sa kanyang pagkahilig sa paggawa ng krimen. Ang labis o pagkulang sa control ay maaaring humantong sa paggawa ng maling gawain. Dito naman is control balance theory. Yung sinasabi na maaaring makapekto sa kanyang pagkahilig sa paggawa ng krimen katulad ng mga nymphomaniac, kanyan, yung nangre-rape ba. Kasi gusto niya nagkahiligan na niya, kaya ginagawa niya. Yun, nangre-rape siya kasi gusto niya, hilig niya, ganon. And then, ibang krimen naman, let's talk about pagnanakaw kasi kahit anong laki ng katawan niya, hindi ayaw niya magtrabaho. Doon sa pag-i-snatch, pag-aakyat ng bahay, pagnanakaw, mas madali ang pera niya, doon siya. Kahit kaya naman ng katawan niya, talagang nasa isip niya. Yun yung control balance theory. Ito ay isang maikli at madaling maintindihang paliwanag ng mga teorya sa iyong module. Sabihan mo lang ang kailangan mo para ng detayadong paliwanag alinman sa mga ito.